Kamusta mga mahal kong manonood at mga paborito kong taga-subaybay? Ang pangalan ko ay SLAV at simulan na natin ang magnet fishing sa lugar kung saan may nangyaring kakaiba at napaka-interesante. Bago ang lahat, panoorin natin ang balitang ito. Ayon sa 100% balita, dumating si Cristiano Ronaldo sa aming baryo. Nagmamaneho siya ng mamahaling kotse sa lungsod, kasama ang mga babae at bumibisita sa restaurant at bar. Mapapaniwalaan mo ba na si Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, 7 ay nasa ating baryo? Parang peke naman yon. Imposible. Bakit siya nandito? Tumingin ka lang. Grabe talaga. Pero kinabukasan, may nangyari na namang iba. Sinabi nila sa akin, yung mga taga-balita, yung mga taga-baryo, na may isang tao raw na sumasakay sa isang mamahaling mabilis na kotse mismo sa lawa na yon. At tingnan mo sa likod, may mga bakas ng gulong ng sasakyan. Mukhang doon dumaan ang sasakyan. Tumama ito sa batong platong ito at pagkatapos ay lumubog na sa tubig. Nandito ako ngayon dala ang magnet ko para malaman kung magkaugnay ang dalawang bagay na ito. Ano? Kung ito ay si Cristiano Ronaldo na nagmamaneho ng kanyang mamahaling kotse at napalubog niya ito sa tubig, hindi ko alam. Pero tingnan mo, may mga bula. Nandyan mismo ang mga bula. Ang una nating nahanap ngayon ay mabigat at nakaka-interes. Lumilitaw ito sa tubig. Tingnan natin kung konektado sa sitwasyon natin. Tingnan mo, nandoon. Oo nga, may malaking lumalabas. Ano ba yan? Parte ito ng kotse at nakuha natin ito mula sa tubig. Nakalagay dito, Cristiano Ronaldo, 7. Baka parte yan ng kotse na Cristiano Ronaldo, 7. Balot na ito ng kalawang at alikabok. Dati itong kulay dilaw pero ngayon puro dumi na. Grabe, baka nga talaga si Cristiano Ronaldo ang napunta sa baryo natin at siya ang nagdisenyo ng kotse. Nakakita rin kami dito ng isang gulong. Nasa lupa lang ito, kaya baka konektado lahat ng ito. At nakakita rin kami ng upuan ng kotse doon. Hindi ko alam kung magkakaugnay ito o kakaibang sitwasyon lang. Wala talaga akong ideya. Pero mga pare, ito ba ay isang premium na luxury na kotse mula kay Cristiano Ronaldo? 7. Alam mo ba ang brand? Lamborghini ba ito o baka Rolls Royce? Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Ngayon, interesado na talaga ako. Tuloy lang tayo sa pagtapon. Itatapon ko ulit ang magnet ko sa parehong pwesto kasi baka nandoon lang ang kotse ni Cristiano Ronaldo. Tuloy lang tayo para malaman natin. Oh, may mga bula na lumalabas sa tubig. Nahanap na natin at malapit na nating makuha ang bagay mula sa tubig. At oo, nakuha na natin. Nakuha na natin. Diyos ko, bahagi ito ng pulang kotse. Ibig sabihin ng pulang bahagi ng kotse ay galing ito sa sports car. Oo. Oh, may kakaibang tunog ito. Mga pare, naaalala nyo pa ba yun ngayon? Pinag-uusapan natin ang Cristiano Ronaldo 7 na sports car. At ito siguro ay isang bahagi ng suspension o parang ganun. At ito ay kinabit dito sa bandang ito. Pero naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo? Tingnan mo yung batong plato na yan. Kaya siguro may tumama, malakas na bangga. Kaya lahat ng mga parte na to ay nakatalikod lang. At ngayon, nahanap na natin sila mula sa tubig. Alam mo ba ang totoong pangalan ng parteng ito? Kasi wala akong ideya. Kung oo, pakisulat na lang sa mga komento. Sa totoo lang, sobrang gusto ko ang mga komento nyo. Salamat sa komento na ito. Diyan, dito at doon. Lahat ng nakasulat dito, binabati ko kayo. Hello sa aking mga mahal na manonood at subscribers. Kaya patuloy lang kayong mag-iwan ng mga komento at babatiin ko kayo sa mga susunod kong video. Pero ngayon, kailangan pa nating maghagis para makakuha pa ng mas maraming makikita mula sa tubig. Hindi ako sigurado sa sitwasyon. Kaya sinusubukan kong ihagis ang magnet sa eksaktong parehong lugar kung saan natin nakuha ang dalawang naunang nakita. Tingnan mo ang mga bula na yan. Ibig sabihin may nakuha tayo. At ngayon, kailangan nating maging sobrang maingat para mailabas ang bagay na yon. At heto na. Wow! Isang upuang bakal. Oh, hindi lang basta pare. Ano yon? O camera yon? Isa itong closed circuit television camera. Baka ito ay nakakabit malapit dito at nakuhanan nito si Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo, 7 kasama ang kanyang kotse. Medyo sira ito pero pwede kong subukang ayusin at kunin ang video file mula sa camera na ito. Pero tingnan mo itong stand, wasak na ito, baluktot na. Kaya sa tingin ko,
Yung kotse na lumubog sa tubig ang bumangga sa stand na ito, kaya nasira na ito ngayon. Yun ang dahilan kung bakit ito napunta sa ilalim ng tubig. Kaya mga kaibigan, abutin natin ng 5,000 likes ang video na ito at ipapakita ko sa inyo kung ano ang na-record sa camera na iyon. Baka makita natin si Cristiano Ronaldo na nahulog ang kanyang kotse sa tubig. Sige, tara na! Baka may isang buong mamahaling premium na kotse ni Cristiano Ronaldo sa ilalim ng tubig. O baka naman mga piraso na lang ang natira matapos hilahin ang kotse gamit ang crane. Halimbawa, at sa ngayon, pakiramdam ko may nahuli ang magnet ko. Isang mabigat na bagay. Hindi naman malaki, pero siguradong may nahuli. Tingnan mo yung mga bula. May nahuhuli na lumalabas sa tubig. At nakikita na natin ito ngayon mga kaibigan. Tara na. Sandali, sabi ko sa'yo, malaking tuklas yan. Tingnan mo, ito ay mga tubo, mga hose. Oh, tingin ko bahagi yan ng makina. Pahiram nga. Tara na. Oo, nagawa ko. Bahagi ito ng makina. Parte ng exhaust system. Tingnan mo kung gaano kaganda ang UP nito. V8 yan. Tinawag natin itong V8 dahil may 1, 2, 3, 4 na cylinders sa isang side at ganoon din sa kabila. At ang mga V8 engine ay karaniwang nilalagay sa mga napakamakapangyarihan at napaka-premium na mga kotse, mga pare. Isa pa yan na patunay sa teorya ko. Narito si Cristiano Ronaldo at naibagsak niya ang kotse niya sa ilalim ng tubig. O baka peke lang ito. Hindi ko alam. Ituloy lang natin para malaman natin. Tara! Makakakita tayo ng marami ngayon. At ngayon, pakiramdam ko may mabigat na dumikit sa magnet ko. At nakikita ko, tingnan mo, may lumalabas mula sa tubig. Ano yon? Wow! Wow! Ano yon? Upuan ng kotse pala. Siguradong upuan ng kotse yan, pero sobrang sira na. Pero ano itong bagay na to? Nakalagay dito, Cristiano Ronaldo, 7. Pantalon ba ito? Briefs ba ito? Baka si Cristiano Ronaldo ang nakaupo dito at suot niya ito at aksidenteng nangyari ito noong nagkaroon ng banggaan ng sasakyan. Grabe, dito siya dumumi. Ang Cristiano Ronaldo 7 na underwear ay talagang mahal. At tingnan mo kung magkano talaga ang totoong underwear at kung ano ang itsura nito. Pero mukhang peke ito. Ang totoong Cristiano Ronaldo ay magsusuot ng sarili niyang pekeng underwear. Baka hindi talaga si Cristiano Ronaldo yon. Baka peke lang na Cristiano yon. Katulad nitong pekeng underwear na may dumi. Pero may ilan pa tayong ebidensyang kailangang hanapin habang nagmamagnet fishing para maintindihan ang nangyari dito. Dahil ngayon nagbago na ang sitwasyon. At baka makatulong ang kamerang ito para mahanap natin ang mga sagot. Mga pare, huwag kalimutang i-like ang mga video. At kapag umabot tayo ng 5,000 likes sa video na ito, malalaman natin kung ano talaga ang nangyari at kung bakit nadumihan ang brief na ito. Ang pinakakakaibang bagay ay parang peke ang brief na ito dahil ang logo, ang Cristiano Ronaldo, 7 logo ay mukhang iba dahil mas maganda ang itsura ng orihinal na logo. Ngayon, pakiramdam ko wala akong nahuling malaki sa magnet ko. Siguro maliit lang ang nakuha ko. Tingnan natin ito ng mas malapitan. May lumalabas na pulang bagay mula sa tubig. Ang logo ng Cristiano Ronaldo, 7. At heto ang sikat na pose ni Cristiano Ronaldo. Nakatayo siya dito ng ganyan at sinasabi niya, "Shoo!" Halimbawa kapag naka-goal siya o ganun. Espesyal na bagay ito para gumawa ng pekeng mga logo. Sa pamamagitan lang ng bagay na ito at spray paint, makakagawa ka ng pekeng mga logo ng Cristiano Ronaldo. 7 sa kahit anong bagay. Sa kahit anong ibabaw, ganito o ganoon. Tingnan natin kung ano ang nakuha natin. Sigurado. Iyan ang Cristiano Ronaldo 7 at Cristiano Ronaldo 7 logo rito. Isa pa iyang palatandaan na ang hinahanap nating tao ay hindi totoong Cristiano Ronaldo. Kaya kailangan nating ipagpatuloy ang ating investigasyon. Para makakuha pa ng ebidensya, kailangan nating makakuha pa ng mga nahahanap mula sa tubig. Ituloy lang natin ang paghahagis. May bula na. Ibig sabihin, may nakuha tayo.
Pero pakiramdam ko, parang walang laman ang magnet ko o kaya maliit lang ang nahuli. Tingnan natin. Oo, may lumalabas mula sa tubig. Photo album ba yan? Ano yan? Bakit natin ito nakuha mula sa tubig? Buksan natin at tingnan. Wow, si Cristiano Ronaldo yan. Ay naku, kamukha talaga ng taong to si Cristiano Ronaldo. Pero hindi siya yung totoong Ronaldo. Ewan ko. Palitan natin. Oo, tingnan mo. Magkamukha sila sa harap. Umiinom pa rin siya ng beer. Nakikipag-usap siya sa mga di kilalang babae sa bar. Pero ang totoong Cristiano Ronaldo ay hindi umiinom ng alak. Masama ang alak. I-like ang video na ito kung sang-ayon ka sa akin at mag-comment kung umiinom ka ng alak o hindi. Interesado talaga ako dyan. Pero hindi totoong Cristiano ang lalaking ito. Peke ang t-shirt niya. Dapat Cristiano Ronaldo, 7 pero CA, 7 ang nakalagay. May mga babaeng kasama siya pero hindi siya tunay na Cristiano. Iba ang itsura niya. Oh, tingnan mo. Nandito siya sa baryo. Namimili siya sa supermarket. Oo, kakaiba talaga itsura niya. Hindi siya tulad ng orihinal na Cristiano Ronaldo na hindi namimili sa walang kwentang supermarket. At tingnan mo, gaano karaming beer ang binili niya. Grabe naman! At heto siya, natutulog sa loob ng kanyang kotse. At naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo sa simula ng video na iyon? Mayroon siyang dilaw na kotse at dati ring dilaw ang bahaging ito. At may tanda itong Cristiano Ronaldo, 7. At ito rin ay may tanda ng Cristiano Ronaldo, 7. Oo, nagkaroon siya ng kotse. At baka yung lasing na lalaking ito ay nabangga ang peking Cristiano Ronaldo. 7 niyang kotse diretso sa lawa na iyon. Ngayon, naghahanap kami ng mga gamit at iba pang bagay. Ginagamit lang ng lalaking ito ang mukha niya dahil kamukha niya si Cristiano Ronaldo. Pero hindi siya si Cristiano Ronaldo. Kaya sa tingin ko, ginagamit lang ng lalaking ito ang mukha niya. Siguro para makuha ang atensyon ng mga babae o mga ganun. Dahil kamukha niya si Cristiano Ronaldo. Pero hindi siya si Cristiano Ronaldo. Kaya ngayon, nagiging malinaw na kasi gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi naman posible na ang totoong Cristiano Ronaldo ay pupunta sa baryo natin. Para saan? Anong ginagawa niya dito? At ngayon may mabigat na naman akong nalaman na magiging isang malaking at hanapin. May mga bula kaya nakakuha tayo ng napakalaking tuklas. May lumalabas mula sa tubig. Oh, grabe. Ano ba yan? Wow, ano yon? Ano yon? Teka, nakuha ko na. Wow! Malaki at mabigat na hood ng kotse ito na may nakasulat na Cristiano Ronaldo. 7, siguradong may kotse talaga dito at dating kulay dilaw. Pareho ang mga letra dito. Pero hindi ko alam kung may kotse pa sa ilalim ng tubig o naiangat na ng crane. Hindi ko alam. Kailangan pa nating maglakad-lakad para makahanap pa ng ibang bagay para maintindihan o baka mapanood na natin ang video mula sa camera. Tama? Kaya depende sa inyo. Patuloy lang kayong mag-like sa video na to. Kailangan ko lang ng 5,000 likes ngayon. Nagkakabit-kabit na ang lahat. Hindi ito totoong premium na kotse. Hindi mukhang mamahalin o premium. Puro kalawang. Ang weird pa. Pero ngayon, may mga bula na tayo at pakiramdam ko may maliit pa akong nakuha sa magnet ko. Sige na. Oh, ayan na. Wow, may nakuha tayo. Parang metal na stick o kung ano man yon sa magnet ko. O alam ko na kung ano yon. Mga pare, espesyal na stick to. Bahagi ng gearbox. Manual gearbox switch na may ulo ni Cristiano Ronaldo sa ibabaw. At may nakasulat na Ronaldo Cristiano Ronaldo. 7 dito mismo. Grabe, ginagamit niya ang ulo ni Cristiano Ronaldo para magpalit ng gearbox. Isipin mo yon na nakatayo sa peking kotse na yon. Sobrang nagpapanggap ang taong to na siya si Cristiano Ronaldo. Ang weird ng sitwasyon na to, kaya tuloy lang tayo. Tuloy lang sa paghagis. Isipin mo kung gaano katanga at kagago ang taong to na nagpapanggap na siya ang totoong Cristiano Ronaldo. Pero sabihin mo nga, sino sa tingin mo ang mas magaling? Si Cristiano Ronaldo o si Messi? Sino ang mas magaling? Ano sa tingin mo? Pareho tayo ng pakiramdam. Ngayon may mga bula ulit doon
at may lumalabas mula sa tubig. May nakikita ako. Oo, ayan na. Wow! Ano yun? Football yun ha? Oo, pero may G at hole sa loob ng football na yun. Oh, may metal na tumusok dito. Baka si Cristiano Ronaldo ang naglaro gamit ang bola na to o baka isa na namang peke. Sa tingin ko, bahagi lang ng kotse ang spike na to na nasira dahil sa tubig. O baka ginamit ng taong to para maglaro ng football ng ganito. Hindi ko alam kasi nagpapanggap siya na si Cristiano Ronaldo. Pero hindi naman siya. Peke lang talaga siya. Kaya wala pa tayong ebidensya kung may natira pa. Pero malinaw na sa akin ngayon. Peke ang buong sitwasyon na to. May premium na kotse, gawa lang sa basura, at ngayon may mga parte ng kotse na yon o hindi ko alam. Kaya alamin natin kung ano ang na-record sa camera na yon. Kunin natin ang huling nakuha mula sa tubig at panoorin natin ang video. Ayan na. Oh, walang laman o meron? Oh, may laman. Ano ba yan? Tingnan mo yan. Relo ba to? Parang gintong relo pero hindi. Nakasulat. Rolex. Oo, hindi totoong Rolex yan. Halata naman. Ang laki sobra. Walang Rolex na ganyang kalaki sa mundo. Sobrang laki. Peke talaga. Pero sa tingin ko, suot ng peking Cristiano Ronaldo ang peking relo na to kasi nagpapanggap siyang mayaman. Basura lang ang kotse pero nagpapanggap siyang mayaman. Nagpapanggap siyang si Cristiano Ronaldo. Kasi sa totoong buhay, wala siya. Hindi siya kilala at medyo tanga talaga. Sa tingin ko, tanga ang buong sitwasyon na to. Pero anong nangyari at napunta sa ilalim ng tubig ang buong kotse? Alamin natin gamit ang camera. Sira na talaga pero may wire pa. Kaya pwede kong subukang ikabit sa phone ko at tingnan kung anong mangyayari. Okay. Oh, may tunog. Narinig mo ba yon? At oo, nakakonekta na ako sa file system. Ayos! Kaya bakit hindi natin i-play ang huling video file? Oh, nabangga ng kotse ang camera na to. Sayang hindi natin nakita ang kotse at ang driver. Pero tuloy lang tayo sa pakikinig. Oh Diyos ko, ako ba to? Paano ba ako napunta rito? May lasing na lalaki, baka peke, yon na Cristiano Ronaldo na sobra ang inom ng beer. Nawawala siya kung saan sa gubat na yon. Ewan ko, tuloy lang tayo sa panunood. Oh Diyos ko, ako'y... Lasing, sige, subukan nating makaalis dito, okay? Ay, grabe. Narinig mo ba yon? Mali ang kambyo na ginamit niya. Pinalitan niya gamit ang tanga-tangang bagay na to at napunta siya sa maling direksyon. Kaya niya na ipasok ang kotse niya sa tubig. Ay grabe. Ngayon, malinaw na ang sitwasyon. Oo, peke yon na si Cristiano Ronaldo na nagmamaneho ng pekeng CR7 na kotse. At sana nakuha na niya ang nararapat sa kanya dahil ang buong kotse niya at lahat ng peke niyang gamit ay nasa ilalim na ng tubig. At ngayon, ilalagay ko lahat ng gamit na to sa basurahan kung saan talaga ito dapat. Sana nagustuhan mo ang investigasyon ko gamit ang Magnifishing at magugustuhan mo ang video na to. Mag-subscribe ka sa channel ko at syempre mag-comment ka rin. Pero anyway, ako nga pala si Slav. Salamat sa panunood. Panoorin mo na tong video na to. I-click mo na. Napaka-interesante at napakaganda. I-click mo na tong video. Alam kong magugustuhan mo. Baka ito ay tungkol ulit sa magnet fishing o isa pang nakakaintrigang investigasyon. Kaya i-click mo na.